refugees become permanent residents when they arrive in Canada. So instant PR agad sila pagdating nila dito. Black Friday sale, guys. So dito lang tayo sa labas, tambay-tambay kasi wala tayong pambili. Ayan, daming tao sa Apple, guys. Oh, Apple. Dahil mo ibiling cellphone. Sana all. Hindi ko inside Apple. Yeah, what that? Apple. Daming tao, guys. Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So for today guys, pag-uusapan natin yung announcement yesterday with regards to refugee or yung sa PSR program. Okay? So, makikita natin ngayon guys na hindi pa tapos si Canada doon sa mga policies and mga changes niya. No? So, patuloy pa rin ang pag-cut down ni Canada doon sa mga stream or doon sa mga program na nagpapapasok ng mga bagong tao dito sa Canada or yung mga nag-i-immigrate dito sa Canada. At isa yung refugee stream, right? Or yung pagfa-file ng asylum and everything. Isa yan sa mga nakakadagdag na mga pumupunta dito sa Canada. And yesterday guys, may big change silang sinabi about it. So, yung changes na yun guys is this one. Ito yung announcement ni Canada or ni IRCC kahapon with regards to the PSR program. Alright? So, sabi dito guys, temporary pause on intake of refugee sponsorship application from Group of 5 and community sponsors. Yan. At ang tawag nila guys is yung private sponsorship of refugees. So, starting yan yesterday, November 29, 2024. Pero yung mga nag-submit before that day, mapaprocess pa naman daw. Sabi doon. Okay? At this announcement or this policy will take effect until December 31, 2025 or next year. Yan. So, bago tayo magtuloy guys, ano ba ang refugee? Right? Ang refugee daw is a person who has been forced to leave their country in order to escape war, persecution, or natural disaster. So, yan daw po yung ibig sabihin ng refugee. Right? So now, paano ba nag-work yung PSR? Right? So basically guys, yung mga nandito sa Canada is magi-sponsor sila ng mga refugee outside of the country. Tutulong sila and sila lahat ang sasagot ng cost like yung sa clothing, sa furniture, sa bahay, pagkain and everything. Sila lahat ang sasagot nun guys. Right? And ang sabi dito guys, sino daw yung mga eligible? Right? Ang mga eligible for sponsorship is, of course, kailangan mong outside of Canada, right? You need to meet the definition of one of the refugee classes of Canada's Immigration and Refugee Protection Act, right? And there are two classes daw, guys. Number one is yung Convention Refugee Abroad class, and lastly is yung Country of Asylum class. Yan. So yan yung changes kahapon, and we are thinking, saan ba nanggagaling or bakit merong mga ganitong changes? You know guys, for the past 2 years na nandito kami sa Canada, napapansin ko na ang Canada is more of reactive, no? So, nagre-react lang sila pag may nangyayari na, no? So, tulad nito, 'di ba? So, I guess ito yung sagot nila or simula ng mga changes with regards dun sa mga refugees na pumapasok dito sa Canada. Alright? So, saan nang gagaling? So, meron akong nakitang isang article. Ito guys. Ang sabi sa article is, record number of asylum seekers to cost Canadians over $16 billion annually. Saan ang galing yung 16 billion? Diba? So, check natin guys yung article. Yan. Sabi dito guys,
Asylum seekers to Canada have reached a record high and will cost Canadian taxpayers billions of dollars each year to house and accommodate them. Of course guys, hindi po libre yan. Lahat ng gagastusin ng Canadian government, saan ba galing yan? Of course, sa tax namin yan, di ba? Or sa tax ng mga taong nandito sa Canada, right? Ang sabi dito, Deputy Chair of the Refugee Protection Division said it currently takes 14 months for a case to be processed with the division. So, yung filing daw ng refugee will took 14 months to process everything, right? Bago pala tayo mag-continue guys, nakita ko lang dito, no? Ang sabi dito guys, pag na-approve daw yung case, right, ng isang refugee, automatically, refugees become permanent residents when they arrive in Canada. So, instant PR agad sila pagdating nila dito. Di ba? So, going back, at ang sabi dito guys, however, she said that the division was funded for 60,000 cases this year, right? Pero, ang total claims right now is nasa 200,000 na. Right? Resulting in a wait time of 44 months. 44 months, right? And then sabi pa dito na yung mga nasa inventory daw nila, 70% of it is 1 year old na, right? So meron talagang backlog. Kaya siguro nagkakaroon ng mga changes katulad nung kahapon, right? Now, saan ang galing yung 16 billion, guys? So dito, guys, makikita natin dito, ang sabi niya dito, an average refugee cost taxpayers is 82,000 Canadian dollar per refugee, guys. So, let's do the math, right? So, kung 82,000 Canadian dollars per refugee at ang sabi is nasa 200,000 na yung nagki-claim, right? So, kung 82,000 times mo sa 200,000, ang result po niyan is 16.4 billion dollars. So, doon nang galing, guys, yung sinasabi nila na 16 billion na possible na babayaran ng mga taxpayers para sa mga refugee na papapasukin dito sa Canada. And speaking of asylum, guys, may nakita rin tayo na news about sa international students, right? Actually, guys, ito, nakita ko na to mga late last year or early this year na may mga international students na bago mag-end yung kanilang visa, nagpa-file sila ng asylum, right? Ano ba ang ibig sabihin ng asylum? Ang sabi dito, asylum in Canada is a way to seek protection from persecution or danger in your home country. Eligible dito is yung nakaka-experience ng torture, cruel, risk to your life, persecution based on your race, religion, nationality, political opinion, or social group. Yan daw yung mga eligible na mag-file ng asylum. Meron akong nakitang isang article dito, guys. Ayan, sabi dito, nearly 14,000 asylum claims filed by international students in Canada so far in 2024. Right? And another one, institutions not international students are to blame for rising asylum claims. Kasalanan daw ng Canadian government yan, guys, kung bakit daw nagpa-file ang mga international student ng asylum. Kasabay nitong mga news na to, guys, nag-announce din po si Mark Miller, di ba? Ang sabi niya sa mga article like this, Mark Miller to propose reforms to Canada's immigration and asylum system. So, with this announcement, guys, possible in the next few weeks or few months, makakakita tayo ng mga bagong changes with regards to asylum program. Like this one, Miller to propose more changes to immigration and asylum system. Tingnan natin yung graph, guys, no? So, makikita natin talaga nag-shoot up no? So, from 2022, 4,735 ang nag-file ng asylum, right? Ng mga international students. 2023, nag-shoot up yan, halos 12,000. And ngayon po, halos 14,000 na and counting ngayong 2024. So, yun guys, yun yung announcement kahapon with regards dun sa refugee or dun sa program na nagpapapasok ng mga refugee dito sa Canada. So, this announcement guys is telling us na hindi pa tapos talaga si Canada to cut down yung mga streamline or yung mga ways para makapasok yung mga bagong immigrants dito sa Canada. Talagang nagka-cut down talaga sila ng numbers. So ngayon siguro guys, it's high time for us to think about hindi lang kung ano yung makukuha natin sa Canada. Kasi guys ako, nung papunta ako dito, ang thinking ko lang ano yung mga makukuha ko sa Canada, no? Like yung magandang buhay, 'di ba? Magandang trabaho,
libreng aral sa mga anak ko, di ba? International exposure para sa mga anak ko and experience and everything. Puro ganun, guys. Pero with all the changes happening right now, probably it's high time for us to think about ano ba yung pwede nating ibigay din sa Canada, right? Para din hindi tayo mahirapan makapasok sa Canada at hindi mahirapan si Canada na tanggapin tayo. 'Di ba? Halimbawa guys, yung sa mga changes sa mga program ng international student, 'di ba? Talagang targeted ngayon yung mga program kasi yun yung kailangan ni Canada, 'di ba? So kung ikaw nagbabalak kang pumunta dito sa Canada, you need to ask yourself also, ano ba yung mga skill set ko na pwede ko ring ibigay sa Canada para makatulong din probably sa economy ng Canada, 'di ba? Yung pupuntahan ko ba na province is pasok ba doon sa mga skills na meron ako, 'di ba? Ano yung pwede kong ma-share at maitulong din sa Canada? Siguro guys, kung ganun tayo magpaplano ng pagpunta natin dito sa Canada, siguro mas magiging madali at mag-o-open yun ng mga ideas and opportunity kung saan talaga tayo babagay or masasabi natin na ready tayo sa pagpunta natin dito sa Canada. So yun lang guys, share ko lang sa inyo yung news kahapon and yung thoughts ko about it, right? Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.